So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoises. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So, ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. So, meron na itong pamagat na napahiya si Marcoleta. PBBM ginulat Senado, pinalitan sa pwesto, pinalit si Bam Aquino. So, yan yung panonorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction na din. Kayo na lang din bahalang humusga. So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoises. So, mga kanoises, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, pamagat ng video ito na pahiya si Marcoleta, PBBM ginulat Senado, pinalitan sa pwesto, pinalit si Bam Aquino. So, pasensya na kayo sana natin kasi parang sinisipan tayo para. So, Boss Balita TV, Pilipinas, like, comment, share, subscribe, start. Pangulo, kasama ka sa 15. Aartihin mo kami, sasabihin mo. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa 15. Aartihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nag-umpisa ka isang hardware. Yung totoo, marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito. Mr. Chairman, if I may. Yes, Sorry. Kung nahihirapan kasi si Mr. Kala ko wag kang tawa-tawa. Anuhin nyo ng martilyo eh. Grante mag-explain. So nakapag-project ka na? Yes, Your Ano yung sinasabi mong hindi ka pa nagsisimula or hindi mo pa nagagawa? So kaklaruhin ko lang, marami ka ng project at tama na isa ka sa top 15, correct Mr. Kirante? Yes, Your Honor. Pero hindi ka pa incorporated. Hindi pa. Yun So, yung sinasabi mong hindi ka pa incorporated. Yes, Your Honor. Yun yung binabanggit niya kanina, Mr. Chairman. Malabo pa rin eh. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe si PBBM. Ginulat ang Senado. Napahiya si Marcoleta. Palit pwesto na. Pinalitan ni Bam Aquino. Ayon sa nakalap nating impormasyon, natatawa lang ang mga kontraktor kay Senador Rodante Marcoleta. Hindi kasi siya magaling magtanong. Mas magaling pa si Senator Bam Aquino mag-imbestiga. Samantalang ang iba gagamit pa ng martilyo. Grabe. Gagamit ng martilyo. Diyan sila yan yung trademark para sa kanila eh. 'Di ba? Pero kapag sa side nila, gawin mo yan yung mga ganyang mga gawain, magagalit yan. 'Di ba? I-jet ski holiday nga lang, sobrang G nga sila eh. 'Di ba? Yung jet ski holiday na joke nga lang ni Vice Ganda eh. Pero no comment sila nung sinabi ni FBRD na ay yung mga senador na yan, tsugiin natin yung iba dyan para malagay natin yung sa atin. So wala silang comment doon kasi joke lang daw yung Tatay Diggs nila. Diba? Pero nung ginetski holiday sila, sobrang galit na galit sila. So I think ito din kay Senator Marcoleta na martilyo agad, diba? Ewan ko lang kung yung iba yung gagawa niyan. Si PBBM. Ginulat ang Senado. Napahiya si Marcoleta. Palit pwesto na. Pinalitan ni Bam Aquino. Tara panoorin natin. Sabi mo kanina, hindi pa nag-umpisa yung QM Builders as a contractor? Yes, Mr. Chair. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-upisa kami sa hardware. Yung maliit na hardware, nagtitinta ng bamboo, mga ganun eh. Mga hipa. Bakit nasama ka sa 15 contractors sa listahan ng Pangulo? Kanina tinatanong ko, wala bang kukontra dito sa sinabi ng Pangulo na 545 billion worth of flood control projects ay ito lang mga 15 contractors ang nakakuha, kasama ka, QM Builders. Nandiyan ka pala, bakit hindi ka kumontra? Ba't ngayon sinasabi mo, hindi ka pa nakapag... Pasensya, Mr. Chair, kasi medyo nahiya ako. So sinasabi mo, mali ang Pangulo with respect to your company? Yung data is mali eh. Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang ha, is only 86 projects, Mr. Chair. Teka muna, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Marami pa rin yung 86 Yan naman yung isa talaga pa rin na parang may karapatan talaga tayong magamit sa osping yan, flood control. Buti na lang talaga this time nakikita yung mga kabulastugan nila. Diba? Actually may nakita ako sa Philstar ata yun or sa Sunstar yun na sa Mandawi yung flood control nila gumuho. So alam niyo yung mga ganyan na meron ngang ginagawa yung gobyerno pero yung iba naman substandard. Diba? Sinasabi yung project? Ano ko lang siguro, bagitin ko lang. Noong 2003, nakalisensya na kami sa pickup, only category D. Hanggang noong 2024, naging quadruple A na tayo. Pero dumaan pa kami ng single A, noong 2011, hanggang nag-triple A tayo ng 2017, hanggang naging quadruple A tayo ng 2024. Mr. Secretary, naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? Sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple A? Ano ko lang, Mr. Che, yung sinasabi kong
1992 is highway pa yon. Yung nakita niyo yung highway. Hindi natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin, flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa 15? Gumawa na tayo ng flood control O project. ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Sobrang Gina G din kasi ni Senator Marcoleta eh. Like nagsisimula pa naman. Hindi din naman yung tinatanong naman nila, hindi naman yung tipo na parang balagbag din sumagot, di ba? Pero, nauunahan ng init ng ulo. Pangulo, kasama ka sa 15. Tama, Mr. Huwag mong Chair. mamaliitin ito. Pagkatas dito, aartihin mo kami. Sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa ka isang hardware. May problema dito eh. Ano na yun, history lang yung sinasabi ko, Mr. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, may lisensya na tayo na quadruple A ngayon. O ngayon nga, ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. O, ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Mr. Chairman. Ito lang nagsisinungaling ka na eh. Mr. Chairman, if I may. Yes, Mr. Mukhang Senator. nahihirapan kasi si Mr. Kirante mag-explain. Tama ba to? Ang sabi mo kanina, hindi ka pa incorporated at ngayon incorporated ka na in 2024. Yes. I don't know, no. Hindi rin. Yung incorporated, yung process pa yun, hindi pa namin na ano yun, na-approve. So lahat ng project na ginawa mo, sole proprietor. Yes, Your Honor. So nakapag-project ka na. Yes, Your Ano Honor. yung sinasabi mong hindi ka pa nagsisimula or hindi mo pa nagagawa? Yung incorporated, kasi hindi pa na-approve yung ano namin, hindi pa naman practice, hindi pa na-transfer from sole proprietorship into... So kaklaruhin ko lang, marami ka ng project at tama na isa ka sa top 15, correct Mr. Kirante? Yes, Your Honor. Pero hindi ka pa incorporated. Hindi pa, Yun sole yung pa rin. sinasabi mong hindi ka pa incorporated. Yes, Your Honor. Yun yung Di ba? Kung dinadaan sa mabuting tanungan, makukuha mo yung sagot. Di ba? Hindi yung, my God, sinampulan tuloy ni Bam. banggit niya kanina, Mr. Chairman. Malabo pa rin eh. Mr. Secretary, Malabo pa rin. Kayo na lang balang umusga para kung malabo pa rin yun. Pero I think, kita nyo naman, di ba? Segundo lang namang nakuha ni ni Senator Bam Aquino yung yung sagot eh. Di ba? Yung tipo na parang, dahil sa init ng ulo, parang mahirapan ka talagang intindihin yung mga bagay-bagay. So, yeah. What's your comment on, Senator Marcoleta's, martilyo? ka ng isang sole proprietorship na mag-undertake ng flood control? Well, Mr. Chair, actually, he has the pickup license. Eh. Paano siya nagkaroon ng pick-up license as a contractor? He has the pickup license. Paano ka nakakuha ng pick-up license, Wala pa Mr. nung, Kirante? Sole wala. proprietorship ka lang? Yes, Mr. Chair. Kailan mo nakakuha yan? 2003. Hanggang tayo, nag-upgrade tayo sa 2007, naging B tayo. Hanggang 2011, naging A tayo. Yung 2017, naging triple A So, tayo. ano yung net financial contracting capacity mo as a sole proprietorship? 40 billion, Mr. Chair. 40 billion? Yes, Mr. Chair. Yung financial statement mo, padala mo sa amin. Mr. Chair, if I may. Mr. Chair, Teka muna si Senator JB muna para matapos natin lahat. quick lang para sa kanya. Kanino? Kay Kirante, habang hindi pa siya umalis. Naniniwala ka pa dyan? Singit si Bato eh. So, tingnan natin kung ano yung ni Bato kasi I think mas better pa ng konti si Bato kaysa kay Senator Robin, di ba? So, pakinggan natin yung ni Bato. Naintindihan ko, Mr. Chair, dahil tingin ko, Bisaya ito, hirap mag-express ng sarili niya in Tagalog. Kaya, I would rather advise him na uminom ka ng tubig, mag-inhale ka, relax ka, at ang pagsalita mo, huwag mo masyadong bilisin. Naintindihan kita, parang tayo Bisaya. May difficulty in expressing yourself ka. Hindi ko kinakampihan, Mr. Chair, ha? Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos. 40 billion. NFCC. 40 billion ang sinasabi niya. NFCC, Mr. Chair. Kaya nga, 40 billion pesos. Yes, Mr. Chair. Oh. Naniniwala ka, Mr. Senator? Ano yung NFTC, Mr. Chair? Hindi ko... Net financial contracting capacity. Totoo, tinoon na, bay. Ha? May 40 Yes. billion ka? Yes. Nakadeposito sa bangko na? Ano sa mga? Ay, Paano? hindi. Yung NFCC kinuha sa... Ano yan? Yen o pesos? Asset yan. Kasi yung NFCC, kinukompute ng times 15 yon, Mr. Chair. Halimbawa, may 1 billion ka sa bangko. Pwede ka sa 15 billion.
So kung may pera ka sa bangko na 2 billion, ibig sabihin pwede ka sa 30 billion. Yan ang computation. Kaya tayo yung pera natin, kasama ng mga assets, more than 2 billion. Kaya i-multiply natin ng 15, abot ng 40 billion. Kaya kami montrata hanggang 40 billion. Mr. Chairman. Mr. Well, ako naman yung ito kay Sir na parang contractor. Yun nga, parang medyo naano tayo kung tinitingnan natin siya. Pero syempre tayo kasi sa mga mamamayang Pilipino, medyo naiinis din talaga tayo sa, yung mga pagkakampihan ng mga politician sa mga project ng gobyerno. 'Di ba? Pinipirahan nila, something like that. So kaya natitrigger din talaga tayo. Naiintindihan natin 'yon. 'Di ba? Na parang magagalit talaga tayo sa mga businessmans na to, 'di ba? Especially kapag napatunayan talaga na guilty talaga sila, 'di ba? Na may ginawa silang kababalaghan sa mga proyekto na 'yan. 'Di ba? Like, dapat din talagang, ewan ko, mas maganda ngang bita yung yung mga punishment ng mga yan 'Di ba? Tapos isalin na rin natin yung mga nasa gobyerno na nakikipag-ugnayan sa mga businessman. 'Di ba? Kasi for sure naman may kinalaman yung mga yan 'Di ba? Kaya nga kita nyo, sobrang daming tumatakbong politician kahit na sobrang liit lang ng sahod. Kasi dahil dito. 'Di ba? Sa mga proyekto. Tsaka di yan, kahit kayo naman siguro. Kita nyo naman yan sa mga lugar ninyo. 'Di ba? Natin ito tinitignan. Ano yung 2015 na QM Builders Incorporated? Ina-apply namin dyan sa SEC, Pero Your Honor. 2015 pa siya. Pero hindi pa namin tinatransfer Transfer to? to sole proprietorship into incorporated. Hindi, ito incorporated na ito eh. This is a corporation. Kasi ang explanation ng bookkeeper natin, yung natin gahandol, yung experience from sole proprietorship, itatransfer muna sa Hindi, incorporated. iba yung experience, iba yung corporate entity. Incorporate entity is 2015 nandyan na siya. Pero sinasabi nyo, walang nangyayari. Wala nangyayari. Ang Ina-apply lang. ginagamit nyo since noon pa ay yung inyong sole proprietor. Yes, Your Diyan Honor. pumapasok inyong income, in other words. Yan din ginagamit yung pagbibid ng mga projects. Yes, Your Honor. Tama? Ganun ba? Ganun ba ang interpret? So dalawang entity, yung sole proprietor at yung incorporation. Yes, Your Honor. Okay. Sabit nyo na lang ho sa amin yung mga dokumento na yan. Thank you, Mr. Chairman. Senator JB? Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, siguro ang gusto natin dito, aside from the accountability that we're looking for, ang gusto natin ma-achieve in aid of legislation. Mr. Chair, I have the second bill that I filed in this Congress is a comprehensive master plan for infrastructure development. Na kahit sino po ang maging presidente, when it comes to infrastructure, especially big ticket items, dapat po tuloy-tuloy. Tulad ho ng mga floodway projects, kanina nabanggit ni Secretary, it transcends different multi-year po ito at it may transcend different administrations, no? Ang tanong ko lang, Mr. Secretary, siguro matagal na rin ho kayo nasa DPWH. Dati po meron tayong Napindan, Channel, Manggahan Floodway, and other big flood control projects. Pero parang lately, do we have similar flood control projects of this magnitude? Yung ganito kalaki. Kasi sa tingin ko po, siguro sagutin nyo rin po ko, yung taon-taon na pinoproblema ng Central Luzon, ng Bulacan, ng Pampanga, kamakailan tayo nandito rin. Ang kailangan po talaga dito, floodways, spillways, and water impounding. So, Mr. Secretary, at present, meron po ba tayong ganitong mga uri ng proyektong ginagawa? Before the Secretary answers that question, let me acknowledge the presence of our senior Vice Chair of this committee, Senator Alan. You can now answer the question. Thank you, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. We have similar projects of that magnitude in the other river basins, major river basins in the country, Mr. Chair, that are financed by official development assistance, Your Honor. And in these major river basins, they have a comprehensive master plan, Your Honor. But Mr. Secretary, as we had discussed already, no matter how comprehensive these river basin master plans, until and unless you are able to coordinate with that office that we made reference to earlier, Yes. This is the River Basin Control Office, walang mangyayari dyan. Because it should have been an integral. Tama na. Kahit na 100 river basins pa yan, with their separate and individual master plan, kailangan pong coordinated per the mandate of the law na nakalagay sa balikat ng RBCO. So sa ngayon, wag po natin munang gawing parang sagot na makapagbibigay ng kapayapaan ng loob sa ating mga kababayan. Wala pa po tayong na-accomplish in relation to an integrated master plan that will answer the continuing problem of flood ravages in this country, Mr. Secretary. That's correct, Your Honor. Di ba may may plano din si Ramon Ang.
about sa baha dyan sa Maynila? Na pag-usapan na ba din nila dito yan? Total, pinag-usapan na rin kanina pa na master plan po talaga dapat ay sundin. No? Pinoint out na rin po ng ating chair. Pero, Mr. Secretary, nabanggit ko kanina, 3 taon na ho tayo. Pangatlong taon na ito, kung di ako nagkakamali, na tayo nagkakaroon ng pagdinig dito tungkol po sa flooding. Paulit-ulit din po ang ating nakukuhang tanong at sitwasyon. Hindi, naalala ko na rin ating majority leader, ilang taon na ritang naglalabas sa sama ng loob dahil ang kanyang probinsya mismo ay laging lubog sa baha. Doon po sa Central Luzon, for example, Secretary, ano po ba ang kailangan gawin? What projects are needed? Yung mga big ticket items that are needed really. Madali lang naman siguro yan. Yung mga flood control na yan, ano talaga, pagpukusan talaga. Di ba? Like, kada mali, palit. Kada may nahuling mali, kulong. Di ba? Ganyan ba? Istriktuhin lang ba? Problema kasi dito, halimbawa ganyan, binibring up nila na ito, flood control, tapos nakuha nyo na yung sagot. Next year, ganun ulit. So parang, ano ba, like, for example, nabibigyan nyo rin sila ng 1 year ng katahimikan. Diba? Dapat i-pressure nyo sila hanggang sa matapos talaga. Diba? Parang ano na lang na, sige, kung gusto nyo talagang kunin to, pakitaan nyo kami. Hindi yung parang yung ano pa natin yung mag-adjust, diba? Sige, tapusin nyo yan kung kailan nyo gusto. Diba? To mitigate or to flush the floodwaters faster, no? Alam naman natin, we can fight nature. Pero sa ngayon, talagang bakit naiiwan sa Pampanga, sa Bulacan, Northern Luzon, bakit with 350 billion, dapat may resulta na ho tayong nakikita, Mr. Secretary? Your Honor, for Central Luzon, we are now in the process of finalizing a big project. As we pointed out in previous meetings, this is actually yung Central Luzon Pampanga River Floodway Project, Your Honor. And we are now finalizing yung detailed engineering design. This is financed by the Asian Development Bank. Because this will involve actually the construction of a 60-kilometer floodway, which is, I think, about 400 meters wide, and a retarding basin in San Antonio Swamp. No? So this is now under detailed engineering design. And we expect that this project will be completed in 2026, and the civil works will be implemented by a separate loan agreement with the Asian Development Bank. You see, of this magnitude, Mr. Chair, this involves a lot of steps in the preparation of the entire project is estimated to cost almost about 150 billion pesos yata. So I think... Diba? Yan din. Sobrang laking pera ay nilalabas. Tapos wala tayong makuha-kuhang resulta. Diba? So nakakaaning talaga. Yung preparation of this kind of a magnitude wave project is very tedious, Your Honor. Pero Mr. Secretary, narinig na rin ho natin yan 3 years ago. I am glad kung talagang nagsimula Diba? na. At kung 150 billion lang yan binabanggit nyo, kalahati lang ho yan ng taon-taong budget. Kayang-kayang gawin kung talagang gagawin, no? Gugustuhin. Tama naman. Para sa akin din naman kasi di naman talaga issue yung pera eh. Kasi kaya namang maglabas ng gobyerno ng ganyan kalaking pera. Especially usaping flood control na isa talaga sa pinaka-problema ng bansa. Diba? Parang ano na lang talaga yan. Paglabas ng budget, ayan, distribute, tapos wala na. Di na ina-update or hindi na siya anong tawag dyan? Hindi na siya chine-check ba? Diba? So, pinapabayaan na which is, yun, parang doon din nasisingit yung pangungurakot. Kasi parang wala nang mata doon wala nang nakatingin doon. Diba? Pero kung yan sana, halimbawa, ganyan, bigyan nila ng ito, flood control to. Good for 3 months, good for 2 months. Diba? Tapusin nyo. Parang ganyan ba, matapos sana. Or, matatapos sana siya. Kung ganyan ka ino-obserbahan ba yung tamang term? Or parang yun nga, parang chine-check siya ba? Or minomonitor. Parang ganun, minomonitor. Kasi, syempre, kapag lumalagpas na yan ng 8 months, 9 months, 1 year, and up, di malilimutan talaga yan. Diba? Saka lang yan maalala kung sakuna na. Baha na naman. Diba? Tanong ko lang po, kung yan po ay parte ng master plan, siguro yes or no lang ho. Nasusunod ba talaga yung master plan ng ating sa kasalukuyan? Or is it that with a very large budget of the full flood control, hindi ko kaya, dahil po, pinoint out kanina ng ating chairman, obviously dapat common sense dictates na dapat yung flood-prone provinces, nandun ang concentration
ng flood control projects. Hindi ho kaya yung pong mga district offices would want a pie of that 350 billion a year master plan, flood control projects. Kasi po sa nakikita ko, doon lang po sa may mismatch, doon sa concentration ng flood control projects, iba-iba. Ang mangyayari po niyan, hindi ho talaga natin matutuloy yung mga malalaking proyekto na kailangan natin. Like you mentioned, natuwa po ako, narinig ko, may floodway na tayong 60 kilometers. Spillways, water impounding, and ito pa nga, mga pumping stations in strategic areas. Hindi ho ba ito dapat ang ating ginagawa para mawala ang tubig? Pero yung po mga district offices kaya, hindi ba factor ito na kaya hindi ba tuloy-tuloy? Ito malalaking proyekto. Separate po kasi, Your Honor, Mr. Chairman. Separate kasi yung pag-prepare ng mga Official Development Assistance Program in the 18 major river basins. So iba po ito. Now for the local, yung mga other projects, flood control projects, na on a district or legislative level, Mr. Chair, these are actually prioritized at that level. And however, ang kwan po natin dito, all these projects should have undergone some preparatory works actually na dumadaan po dito sa Provincial Development Council, dumadaan po sa Regional Development Council in order for them to prioritize all these projects, Your Honor. Yes, Mr. Secretary, sorry to cut you, pero sabi ko nga, aside from the accountability, gusto natin in aid of legislation, I'm pushing for the comprehensive master plan for infra development, that which would include flood mitigation projects. Yes. Na sana, pag national project, national in nature, hindi dapat pakikialaman ng district level. Kasi alam niyo, naging congressman B po ako noon. Nung panahon na yon, Mr. Chair, nasa Kongreso, Tama naman, may point din naman yung pinupunto ni ang Senator pwede lang dito namin para. pakialaman yung pong mga barangay roads, municipal roads, when it is classified as a national project, dati po hands off kami doon. Nagtataka lang ako ngayon, bakit pati ang national projects minsan ngayon, mukhang napapakialaman na. Di ba? At least, meron din siyang nakitang sa part na yon na, syempre, alam niyo naman, yung mga politician din talaga, hindi natin nila lahat, medyo natutukso din talaga sila. Sige, sabihin na natin na ninanais din talaga nila na makialam dyan. Kasi syempre alam naman natin na every project meron talagang pera dyan. Diba? Yan naman yung isa sa main reason talaga na may kickback. Do hindi ko nila lahat, pero mostly sa mga politicians is kapag may project talaga, sinasakyan talaga nila yan. So, parang gusto ko rin yung pinupunto dito ni Senator na parang sana kapag national project siya, like for example, mga flood control, mga airport, something like that, na parang pang Pilipinas talaga, di ba? Is sana tutukan lang siya ng mga national lang, di ba? Hindi na pahawakan dun sa mga nasa baba. Kasi syempre, kung hinawakan na nga yan sa national, hinawakan pa or sobrang daming humawak or hahawak sa project na yan is talaga yung budget niyan, 'di ba? Makakaltasan ng makakaltasan. Ewan ko kung paano nila ginagawa yan, pero parang may magic effect na nangyayari, 'di ba? May point 'yun, 'di ba? Para syempre wala nang sisihan kasi kung ganyan, kunyari, inaatas ng national na ito, gawin mo to. Tapos, for example, senator, sige, gawin mo yan sa lugar mo. Tapos si senator, pinasa niya sa mga governor, congressman, or whatsoever. Di ang ending, kapag singilan na, wala na, puro hugas kamay na lang lahat. Ay, hindi ako, pinasa ko yan kay Ay, hindi ako, pinatrabaho ko na yan kay Diba? So, nahihirapan tayo nahulihin kung sino talaga yung may kasalanan kasi puro na sila naghuhugas kamay diba? So dapat ganyan kung sino yung nag-propose na ito gawin ko to, sige, gawin mo hanggang matapos para kunyari may pumalya dyan or magka-problema dyan, ikaw yung sisisihin namin, hindi, wala ka ng pag-asa na maghugas kamay pa, diba? Do you think maganda yun? Comment down below. Well, this is the reality of how the budget is being formulated at this point in time, Your Honor. I think we submitted to, as I said, as the entire budget is under the scrutiny of Congress, Your Honor, at the end of the day. So whatever will come out of in the law, in the General Appropriations Act, will be the projects that we implement, Your Honor. Well, I empathize with you, Mr. Secretary, hindi lang naman ho kayo, kaya ako kayo Tama naman. Ang mas naiinis din ako, though hindi ko din nila lahat to, mostly sa mga project na yan. For example, plinano na yan 2025.
Tapos 2028 ang upcoming election. 2025, tatakbuhin yan mga 2026, 2027. Mga last quarter of 2027. Doon pa lang nila sisimulan yung project. Di ba? Bakit? Siyempre, bukod sa makakuha sila ng kickback dyan or mga porsyento-porsyento, ipina-flag din nila sa pangalan nila. 'Di ba? Na ako yung gumawa nito, sa term ko 'to nagawa, itong mga kalsada natin or whatsoever. So alam niyo yung ganyan. Like napupolitika talaga yung mga proyekto ng gobyerno. 'Di ba? Bukod sa napupolitika, napapabango yung pangalan nila. Nakakakuha din sila ng pera. 'Di ba? Kasi syempre, yung iba wala yung mga substandard yung mga pinaggagamit 'Di ba? Yan yung nakakainis na parang 2025 mo pa planong gawin yan, may budget na 2025 tapos sisimulan mo 2027 na. Para lang maidikit mo talaga sa pangalan mo, tatakbo ka. 'Di ba? Yan yung isa din sa problema. Kasi nagsasuffer yung taong bayan, sobrang pangit ng kalsada, 'di ba? Tapos saka lang ayusin kapag malapit na yung eleksyon. I think yan, isa din yan sa problema. Kasi ewan ko lang kung napapansin nyo rin yan sa mga lugar nyo kapag upcoming na yung election. Saka lang nila inaayos yung mga kalsada, no? Pwera na lang sa mga nagkataon talaga. Di ba? Because we would want to we would want to correct some mistakes of the past na nasa tama na tayo. Because of our political system, yung po mga infra projects natin, for example, railway, other big ticket items, hindi natutuloy kasi nga bawat presidente, bawat administrasyon may sariling programa. So itong flood control programs din, dapat dams, floodways, lahat po, long term po ito. That's why I'd want to get your inputs on how we will be able to draft the comprehensive master plan na kasama po ito, na hindi na ho mangyayari ito, na hindi na po mapapakailan. Mr. Secretary, siguro ito na lang ho, ito might be parochial in nature. Alam niyo naman siguro 3 taon na tayo nag-uusap pa budget. Meron lang kong example, yung po sa San Juan, yung hiniling ko sa inyo na flood, yung pumping station na kinulit-kulit ko. Ito, tatay, gaya sinabi ni Senator Mig Subirit, hindi ho masama ang insertion or congressional interference o kung ito po itatayuan ho natin, kung makakabuti. Ito po nangyari to Barangay San Perfecto, Mr. Secretary. Hanggang ngayon po ito, nung mayor po ako at nag-congressman, nakapaglagay na tayo ng about 6 pumping station. Hanggang nung naging senador po ako, nakakuha tayo ng isa o dalawa pa. Ito po, last 3 or 4 budgets na hinihiling natin. Kaya lang po, because of political reasons, sabi kasi na mayor doon, basta galing sa aming proyekto, hindi pa papasukin. Pero Mr. Secretary, ang kawawa dito, hindi ho ako, hindi ho ikaw, hindi po yung mga nasa morang nakaupo. Ang kawawa, yung mga kababayan namin. Yung pong pumping station, Mr. Chair, ilang beses namin tinabi, sabi naman ng Secretary, alam niyang kailangan, pero hindi, susulat po yung congressman namin, dati, si Ronnie Zamora, tapos ngayon yung anak po niya, may errata po. Yung pumping station, mapapalitan po ng flood mitigation structures, mapapalitan ng drainage improvement, at iba pang mga bagay na hindi makakatanggal ng baha. Mr. Chair, kaya ako po ito nilalabas. If this happens in San Juan, na yung pong dapat na proyektong makakapagtanggal ng baha, mapapalitan, pag po may nanghimasok ang distrito, it might be happening also elsewhere. Kaya hindi po talaga mawawala ang baha. Yun lang, Mr. Secretary, sana po ito kawawa. Ganito na lang, kung sakaling ganyan nga yung mangyari at napatunayan guilty, kulong agad. Diba? Minimum of 6 years. Diba? Para yung iba naman, mahirapan sila na matakot sila na pakialaman yung pera na yan. Problema, national project siya, tapos papakialaman ng mga nasa baba. Kasi syempre nakikitaan nila na may opportunity, diba? Na magkakuha sila ng ganyan. Pero syempre, di natin din nila lahat kasi may mga politician din naman talaga na, for example, makikialam sila dyan. Tapos, yun nga, ginagawa naman din nila ng tama. Walang problema doon. Pero kung yung i-epal-epal ka lang, tapos mangungurakot ka lang din. Diba? Dapat sa mga ganyan, kung napatunayan, tanggal sa serbisyo, ban sa politika, tapos kulong pa. Tingnan na lang natin kung meron pang manghas. Diba? Kasi syempre, di din natin maiwasan yan. For example, mayor or kapitan, something like that, na makikialam sa mga ganyan. Tapos, syempre, kapag sila yung nasa lugar na yan, matitriggered yan. Ako yung mayor dito Ako yung kapitan dito Bakit hindi pa hawak sa akin yan? So, something like that. Baka may mga clashing na mangyari. Pero yun nga, sige, gawin nyo kung ano yung gusto nyo. Pero, kapag may makita kami na problema dyan, dapat panagutan nyo rin. Kulong kung kulong.
'Di ba? Dapat yan yung gawin eh. Actually, yung sa ano naman natin, paangil lang naman talaga yung ano eh. Kailangan eh. 'Di ba? Or mas stricter na ano Hindi siya. naman kami. Yung mga ari-arian ng mga kababayan natin, no, sa Barangay San Perfecto and sa ibang lugar din sa buong Pilipinas. Kung ito yung nangyayari sa amin, maaaring mangyari din sa ibang lugar na hindi natin maiayos pagtanggal sa baha kung hindi natin bibigyan prioridad yung pong mga malalaking proyekto tulad ng mga floodways, spillways at iba pa. Kung ito'y pagpapatipatihan, Mr. Chair, talagang patsi-patsi po ito. Sabi ko nga kanina, tubig. Pag po bumuhos ang ulan, mahahanap at hahanap po yan ng malulusutan. Kung hindi po buo, yung kanina pong mga bininggit nyo, talagang hindi po natin masosolve. Yun lang, Mr. Chair. Thank you. Alam mo, Senator JB, kaya 'Di ba? Tapos kapag mga usaping mga bilyonaryo, mga negosyante, mga milyonaryo, sobrang bilis paboran ng mga politicians na yan, ng mga mukhang pera. 'Di ba? Pero yung mga ganitong project, wala, pinapatagal. hindi masolve yung problema mo sa San Juan. Mr. Secretary, ito yung Toktokan Interceptor Phase 3. Ito yung manggagaling sa Talayan Floodgate to San Juan River. Ang problema, yung Phase 1 at saka Phase 2, tapos na eh. Hindi kailanman magkakaroon ng kabuluhan itong Phase 1 and Phase 2 hanggang hindi mo nakukomplete yung Phase 3. Ang Phase 3 is about 300 million. So wala. Kahit nakumpleto mo yung Phase 1 and Phase 2, walang mangyayari sapagkat wala yung Phase 3. Bakit ganito yung? Kaya hindi talaga mariresolve ang problema mo, Senator JB, hanggang hindi nakukomplete yung Phase 3. Bakit hindi po niyo Wala na. Siguro yung pera is wala na. Na-short na. Nakakatawa pa dyan. Bakit siya na-short kung at the first place, may budget na para dyan? Diba? ng pansin? Ay, nako. Ito pa, Mr. Secretary, meron kayong interceptor project dito sa Antipolo na kung saan doon ako nakatira sa village namin. Kapag yung ulan talaga pa, naging 30 minutes to 1 hour, tuloy-tuloy. Nako, hindi na ako makakalabas ng village, Mr. Secretary. Ganito yung ginawa ninyo eh. Yung project involves the interconnection of water tributaries in La Colina and Mayamot areas in the city of Antipolo. Kinukolekta yan para lamang padaanin doon sa Munting Dilaw, traversing creeks in 24 villages in Cainta, Imelda Avenue, tsaka Marcos Highway. Anong klaseng, hindi ko maintindihan ang logic nitong interceptor na ito. Yun pong MacArthur Highway, malapit lang sa Marikina River, isang medyo malaki-laking malaki-laking pipes ang ilagay nyo para lahat ng ulan na yon madrain natin sa Marikina River. It's only about 1 kilometer. Bakit kinakailangan lubugin na kami ng lubugin 24 villages in Cainta? Nang dahil sa interceptor project na ito ng DPWH. Ganito po lahat ang nangyayari. Mamaya na po yung sa akin, Senator Bam. Maraming salamat, Mr. Chairman. Dapat din dyan, backlash, di ba? Tanggalin lahat ng napatunayang mga guilty dyan. Tapos. Di ba? Tingnan lang natin kung halos kada 3 months, 6 months balasahan. Tingnan natin kung may mangugag pa. Di ba? Yung iba din kasi napapamahal na sila sa mga contractor. Mr. Secretary, commercial muna. We had a hearing po sa classroom building. I'm sure na-monitor po ninyo. Hiningi po namin sa DPWH ang detailed unit price analysis, detailed breakdown of costs, bill of materials, standards and specifications, and the MOA between DPWH and DepEd regarding classroom construction, terms of reference, and other related DepEd and DPWH orders. Si Yusek Ayapana po yung nag-attend. May we get your commitment to submit all of these documents before our TWG, Mr. Secretary? Yes, Your Honor. I think I have signed actually the transmittal of that document yesterday, Your Honor. Thank you, Mr. Secretary. Ito po yung mga tanong ko. So, magkano po sa ating NEP ang flood control po for 2026? Ayan na. I think it's about 243 billion. Okay, itong 243 billion for Di ba? Ang laki-laki ng budget. 243 billion. Tapos sobrang tagal matamasa ng taong bayan. Anak ng tete. 2026, Mr. Secretary. Ito ba ay nakalapat dun sa mga areas na pinaka-flood prone? Or may makikita pa rin tayo mga proyekto na wala sa mga top areas? That amount is distributed all over the country in its legislative district. I'm afraid, Your Honor. So, Mr. Secretary, ibig sabihin, dinidistribute din sa lahat. Di ba? Ako naman, ang take ko dyan, mas maganda, unahin na lang yung pinaka-binabaha talaga. Di ba? Like, pondohan talaga yun ng malaki, tapos i-line up na lang yung mga di naman gaanong
mabaha pa, something like that. Dapat pagpukusan yung pinakamabahaan talaga na lugar. Kasi parang ganito lang yan eh. Kunyari, i-distribute siya sa buong Pilipinas. Kung ano yung mga lugar na yon na babahaan. Ang ending, kada distribute, hindi enough. Di ba? Siguro yung iba nasa short, yung iba kinukurakot pa. Kaya ang ending, kada taon, walang natatapos na solidong flood control. Kung meron man, mga substandard. So, masisira lang din after a year, 2 years, or whatsoever. So, ang ending, uulit na naman. Siyempre, yung mga kontraktor na mga gumagawa niya ng mga mukhang pera din, okay lang sa kanila. Kahit na gumuho yan. Kasi siyempre, uulitin na naman nila. Di ba? Uulitin na naman nila, which is pera naman. Ang maganda sana dyan, kunyari nagkamali sila, gumuho or whatsoever, back job lang, walang bayad. Di ba? Tingnan natin kung hindi pa nila aayusin yan. Di ba? Whether yung lugar ay flood prone o hindi, meron silang pang flood control project. That's probably the... Is that a wise... Grabe, kahit hindi flood prone? Wow. So in short, kung hindi siya flood prone, wala siyang gagalawin. Hindi niya ayusin. Ang ending, yung pera na yon, asa na yon. Baka kapag in-audit yan o nasan yung budget ng flood control dito, since wala naman kayo nagawa, asa na yung pera? Wala na. Hindi na mahagilap yung pera. Kaya pala, mayroon din talagang corruption. Assessment, Mr. President, considering that there are some provinces na di hamak mas flood prone kaysa sa iba? Well, what I can only say, Your Honor, is actually these are actually the local priority projects that have been proposed per legislative district. Okay. Sasabihin nila, ginawa namin ng kalsada. Wala na. Ang ending, hindi na solusyonan yung flood control sa ibang lugar na prone. Kaya, syempre, magugulat na lang tayo. Meron pa rin binabaha na lugar dahil dito. Diba? So, sana ayusin So, you're nila saying, yung Mr. President, ito yung request ng mga kongresista, no? At mga, maybe mayors and governors as well, or just congressmen? Mostly, well, I don't know how the considerations from the local governments, but as far as I know, these are actually the projects that are incorporated in the allocation for each legislative district. Okay. Hindi kaya, Mr. President, Mr. Secretary, since nandito na rin po tayo, yung presidente na po mismo ang nagtawag ng investigasyon at nag-audit po tayo, hindi ho ba, we have time, we actually have a few months left, hindi ho ba mas magandang i-reallocate natin itong 243 billion base sa pinaka-flood prone areas? Parang doon na rin naman tayo papunta, no? Mr. Chairman, di ba? Doon na rin tayo papunta. Tama. Hindi ho ba, may oras pa naman na baguhin ito at i-allocate natin siya sa mga lugar na pinaka-flood prone. Do you welcome that, Mr. Secretary? Well, yes, Agree ako Your doon. Honor, if that would be the consensus of... Okay. Ang hihingin siguro natin, Mr. Secretary, meron na tayong top areas na flood prone. Tama po, no? By province. Yes po. Baka po gusto nyo, i-breakdown nyo po yan by municipality or by city para pwede ho nating ma-allocate yung flood control base po talaga sa pangangailangan. Would you welcome that, Mr. Yeah, Secretary? of course, Your Honor. Okay. Kasi parang para po sa akin, hindi tama na merong flood control budget ang mga lugar na walang flooding. Hindi ho ba, no? So I think that's Tama. something we can work on. The DBM Secretary is here. Maybe as one of the output, marami pong output itong investigation natin, but maybe one of the output could be a flood control budget na talagang ina-address yung flood control. Kasi sabi nga po, may mga lugar maliit na nakukuha, tama. sila naman po yung pinaka-flooded. At may mga lugar nakakakuha ng funding, wala naman silang flooding. Di ho ba, no? Okay, first. So we would welcome that. Maybe po, as part of this investigation, you can come up with sa tingin ninyo, ano ba dapat ang tamang flood control budget sa ating budget? No? Kasi ang sinasabi po nyo, request kasi ito wala kami magawa. No? But the NEP, if I'm not mistaken, comes from the executive, right? And the executive, the chief executive himself is calling for an investigation and an audit. Post-audit, baka pwede po kayo mag-submit. Ito dapat ang flood control sa Pilipinas. We would welcome that, Mr. Secretary. Your Honor. Alright. Nice. Pangalawa, so meron na po tayong, sabihin na po nating mas responsive na flood control budget. Para po kasi sa akin, mahirap tanggapin. Unang-una, maraming salamat at inamin po ninyo na may ghost project. No? That in itself is already a huge admission. Aray. Siyempre, since inamin yan, di naman pwedeng walang accountability. Di ba? Di naman sapat yung pag-amin lang. Siyempre, dapat may kaakibat na punishment yan. Swerte naman nila kung wala. Di ba? Pero itong sana ghost project po, meron. palagay ko napakaraming tao ang kailangan magbulag-bulagan para magkaroon ng ghost project na ganito po kalaki. No? Kasi billion-billion po ito. It is a billion peso
project at hindi naman po ito nabubuo in 1 month. Gaano po katagal usually yung mga flood control project? Ilang buwan po yan o ilang taon po yan bago po mabuo? Well, Your Honor, we any project for that matter that is included into the National Expenditure Program, we have 2 years actually to 2 implement. years. Yes. So kung may ghost project po kasi, ibig sabihin nun, 2 taon na nagbulag-bulagan po yung mga kasama ho natin. Ano? Kasi it's quite surprising for me. No? Nakikita ho namin sa news na may mga underspec o kulang yung, ano ba tawag doon, sheet pile ba yun? Kulang ng haba. You know, naintindihan ko yun na pwedeng itago. Pero pag ghost po kasi, at wala talagang ginawa, ilang tao yung kasama ho dyan para magkaroon ng ghost project na 2 taon nang nakalipas, doon lang ho natin malalaman. How many people? Is that the whole district? Is that sa head office, sa COA? Sa tingin po ninyo, sino-sino po yung mga Whole yan. dapat po nag-check po niyan? Pwede niyo pong banggitin? Who are the Aray personnel who ko. have to be involved? Kasi billion-billion po ito, tapos walang nagawa. No? Parang, for me, no? Ibig sabihin, no, napakaraming tao yung kailangan talaga magbulag-bulagan para dito. Mr. Secretary. Siyempre, party-party yan. Ano ba yan? Isang buong munisipyo, isang buong barangay involved dyan. So in short, kapag ka naging successful yung investigation nila dito, marami-rami din pala yung makukulong dito or matatanggal sa pwesto. Actually, parang exciting yun na. Buong munisipyo tinanggal, di ba? Buong barangay tinanggal. I think mas exciting yun. Di ba? Kung guilty lahat. Well, it all starts actually doon po sa project implementing unit. At whoever is implementing the project, Your Honor, from the supervisor, the project engineer, accountant, and everybody, including the final payment. Lahat po yan. Kailangan, kung ghost to, meaning wala talagang nagawa. Tama naman, kasi actually, at the final analysis, actually, may pipirma ho kung sino yung pipirma, accountable for pipirma kung sino na nabayaran yung project na ghost project. So, tingin niyo po, Mr. Marami. Secretary, 5 tao yan? 10 tao yan? Isang buong unit ba yan? 10 How yan. many people Isang buong unit yan. need to be involved para matuloy ang isang ghost project po na ganito kalaking pera at ganito kahabang panahon ng paggawa? Well, I'm sure that many Yari. people actually will be involved in the process, Your Honor. And this is what we want to intend actually to find out in our investigations right now. Okay, so Secretary, Mr. Secretary, Yan. Wait lang, putulin muna natin dito kasi sobrang ganda ng usaping ito. Actually, no bias. Pero parang mas gusto ko yung way of ni Bam Aquino dito, 'di ba? Ano niyo yung tipo na parang kahit gigil ka na, kahit ramdam mo na naiinis ka, nagagalit ka sa mga mga kurakot na yan. Is parang wala niya pa rin in a calm way, 'di ba? Yung kay Marcoleta naman, for sure, meron namang dyan. Meron namang nag-agree doon or meron namang lang yung way of investigation niya. May kanya-kanya naman tayong dyan. Pananaw dyan, or take dyan. Pero for me, mas gusto ko yung way ni Senator Bam Aquino. Kasi kita niyo naman, di ba, na parang, din talaga, mas lumilitaw yung, pagkamatalino niya para. Di ba? Knowing na, halimbawa ganyan, ay, sino ba dito yung mga involved dito? Di ba? Pwede bang balasahin natin yan? Diba? Yung sa naman, nagustuhan ko rin yung minungkahin niya na, grabe yung budget na yan na 240 billion, madidistribute pala yan sa buong Pilipinas. Doon pa lang makikita mo na na parang may something talaga. Diba? Parang yung lang din natin yung reason kung bakit nagkakaroon ng time or ng way na mangurakot ang mga politician. Bakit? Binibigay nila yung pera na yon allocated for flood control kahit na hindi naman binabaha yung lugar. Sige, given na syempre kailangan maghanda. Pero ba yan kunyari 1 taon, 2 taon, 3 taon, wala pa rin. Alam nga namang bigyan. Di ba dapat parang i-double check din nila na, 3 years ko na itong nabigyan tapos wala namang baha para talaga dun sa kanila. Alam nga nang bibigyan pa rin ulit. Di ba? Tapos yun nga, nagsasuffer yung talaga. Binabaha talaga. So in short, yung system natin, yung may problema. Di ba? Kasi hindi na bibigay sa ayos yung yung pera Iba yung nakikinabang. Di ba? Na supposed to be, dapat meron tayong priority. Kahit sabihin natin na, isang lugar lang yung naayos natin yung baha.
sa buong taon. At least na lang, merong naayos. 'Di ba? 2 taon, sa 1 taon, 2 yung lugar na naayos yung baha. Kaysa naman sa inaalokit lahat ng lugar. 'Di ba? Binibigyan lahat ng lugar ng para flood control. Pero magugulat na lang tayo sa mga balita. Binabaha sa Manila, binabaha sa Bulacan, binabaha sa ganito, binabaha sa ganyan. So in short, lumalabas talaga or lumilitaw talaga or nafe-feel talaga ng taong bayan na may pangungurakot sa pera. And then yun nga, yung mga substandard na yan, for sure meron namang way yung government para malaman na substandard yung mga gawang yan. 'Di ba? Sana ikulong din yung mga yan kapag ka nalaman, napatunayan. 'Di ba? Sobrang swerte naman kung hindi ka na namin kukunin, ibaban ka lang. Mamimihasa pa rin yan. 'Di ba? Ano lang tayo sobrang kasi ng bansa natin sobrang wala tayong ganong pangil, especially kapag ka nasa politika yung involved. So sana talasan nila, 'di ba? Yung mga pangil para sa mga politikong ganyan. So na-appreciate ko rin yung pag-call out ng Pangulo diyan, 'di ba? And then kita niyo naman, grabing kalampagan talaga ngayon. Sa sobrang hinabahaba ng panahon na halos hindi siya masolusyonan, 'di ba? Ngayon pa lang lumabas na may mga ganito palang senaryo. My goodness. So anyways, hanggang dito na lang muna. Kayo na masasabi niyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Boss Balita TV, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.